Fourth year na yung anak ko sa college. Sabi niya sa akin, Mama, anong susuotin mo pag graduation? Sabi ko sa kanya, yung turtleneck na lang na para hindi makita yung bukol ko sa liig. When my youngest was going to college, we can't even afford to send her to college. So I told my mom, Mom, I can't afford to send her to school. Abroad, tapos unsa una ko ning kitabuan niya ang akong anak Giro State hantod nga. When he was finally pronounced na wala na siya, patay na siya, kuan ka na siyang hapit ko, mura ko nanguro gani ka nga mura ka. Tinuod ba gud ni parang inaanak ka gani. Sa mami, ang sakit ko. Tapos ako po sa gigapos ni kong anak, ni ko nga na kay leukemia. Ang abi ni mo idan kung unsayang tubag. Ay naku mami, leukemia lang pala yan. Okay, God is with us. Ang gobyerno kami. So, dahil kami ang gobyerno, sa amin dapat magbayad yung mga business doon and even the landed. So, we implemented taxes. I felt that I was doing a mission of liberating the nation. Si Mang Salustiano Baconggalio may diferensya sa paa at hindi na makapaglakad ng walang baston. Pagkatapos na maipanalangin, nakatakbo na siya at hindi na kinailangan ng baston. Nang masaksihan ang mga ito ni Jay Araneta, isang volunteer sa misyon, napaisip siya. May pag-asa nga kayang gumaling ang kapatid niyang Pipi at Bingi. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaman The 700 Club Bisaya. Musunod na! Ang graduation day ng anak ang araw na pinakahihintay ng lahat ng magulang. Para kay Lolita, ito'y katuparan ng dalawang kahilingan niya sa buhay. Mga pangarap na muntik nang di matupad. Taong 1999 na malaman ni Lolita na meron siyang goiter. Pinayuhan siya ng doktor na magpa-opera upang mapigilan ang tuluyang paglaki nito. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera, ay minabuti niya na huwag na lamang magpa-opera. Nung nalaman ko na choroid goiter, sabi ng doktor magpapa-opera ako. Hindi ko na tinuloy nagpa-opera kasi walang pera. 30,000 na daw ang bayad. Kaya hinayaan ko na lang po. Nag-alala na lang ako nung lumaki na. Nahihiya akong humarap sa tao. Siyempre may bukol sa liig. Pag may pupuntahan, may patatawag sa eskwelahan. Parang gusto ko lahat ng isusot ko, yung natatakpan yung bukol. Before yung goiter niya, ano lang siya, maliit lang, na mapapansin mo parang holland lang. Kasi parang may bukol lang na parang matatanggal siya kaagad. Pero habang tumatagal, nung lumalaki na, yung pinakamalaki niya na talagang nahalata na, parang kasing laki na ng bayabas na yung medium size ng bayabas eh. Lumipas ang ilang taon at tuluyan ng lumaki ang goiter ni Lolita. Fourth year na yung anak ko sa college. Sabi niya sa akin, Mama, anong susuotin mo pag graduation? Sabi ko sa kanya, yung turtleneck na lang na para hindi makita yung bukol ko sa liig. Isang araw, nakausap niya ang isang dating kaibigan na si Josie. Sabi ko nung tumawag siya, tama. Sabi ko, punta ka sa bahay. At mayroon kaming gatherings. Yun. Doon na nag-start yung pag-invite ko sa church. And then, sabi ko, isama mo yung pamilya mo. Tapos, sinasabi niya sa akin yung mga problema niya. Sabi ko, ang sagot ng problema mo nandito sa Biblia. Hanggang sa umatin siya ng church. Tapos, kasama na yung asawa niya, mga anak niya. Ang araw na yun ang naging simula ng pagkakaroon ni Lolita ng personal na relasyon at pananampalataya kay Hesukristo. Ito din ang naging umpisa ng bagong pag-asa na gagaling siya sa goiter. Unang-unang atin ko, naramdaman ko na yung presence ni God. Tuwing pagkatapos ng service, nagtatawag sila ng healing. Lumalapit talaga ako. Talagang bago ko lumapit, nagpipray ako. Dinudulog ko talaga yung nasa liig ko. Hinihingi ko kay God talaga kasi wala nang paraan kundi siya talagang hinihingan ko eh. Sabi ko, Lord, gagraduate na yung anak ko. Yung bukol ko sa liig,
Kailangan wala yun. Hinihingi ko talaga yan sa kanya. Walang mintis na pinapanalangin ni Lolita ang agarang paggaling. Makalipas lamang ang ilang araw, isang sorpresa ang tumambad sa kanya. Nakita ko talaga na paliit ng paliit. Bago dumating ko yun, mayroong pang nakita ko pag-gising ko ng umaga. May parang kagat ng lamok talaga sa gitna. Hindi ko pinapansin, pinagpipre hindi ko sinishare sa mga kasama ko sa bahay. Pero ang asawa ko napansin din niya. Sabi ko, mayroon ginagawa si Lord sa akin. Nung napansin niya na nawawala na yung bukol, siyempre sobrang saya niya. Tapos lagi niyang nililip yung pangalan ni Lord na siya yung may gawa nun, na di na niya kinailangan magpa-opera. Isa pang panalangin ang sinagot ng Diyos. Pagdating ng graduation ng anak ko, kahit hindi na ako mag-turtleneck, pwede na. Sabi ko, napakabuti mo, Lord. Hindi ako makapagsalita niya sa ginawa niya sa akin na kapag patapos ako ng anak ko ng college, tatanggal pa yung bukol ko sa leeg. Sa graduation day ng anak, natupad ang kagustuhan ni Lolita na makapagmarcha na wala ng goiter kasama ang anak. Hanggang sa dumating na yung graduation day ko, na ang saya-saya ni Mama, na sobrang excited niya, na mas excited pa siya sa akin. Tapos siya pa yung nag-ayos sa akin. Sobrang grabe talaga. Glory to God talaga na sobrang bait niyang father sa atin na walang makakahigit pa sa kanya. Napatunayan ni Lolita na ang Panginoon ay tunay ngang matapat sa kanyang mga salita at nagbibigay kasagutan sa tamang panahon. Kay Jesus, kahit anumang pagsubok na dadanasin niyo, kahit anuman mabigat o iiyak kayo sa bibigyan na pagsubok sa inyo, wag lang kayong tumigil na mag-pray, humingi sa Kanya at i-commit niyo yung sarili niyo. Ang hanapin niyo siya, huwag kayong magsawa kasi napakabuti ng Panginoon Jesus. Welcome to another special edition of Kausaban. Partner, kabaluta nga, daghan kaayo karon ang nangandam para sa ilahang mga graduation, no? O dili kaha graduation sa ilang mga anak. Tinood yun na, partner. Actually, apart from feeling excited, I'm sure that there are overwhelming feelings karon no, in every person who's going to graduate. And that feeling is the feeling of gratitude. And so today, we prepared stories that will celebrate God's goodness. And God's faithfulness. It's Thanksgiving today in our show. So get ready for stories that will blow your minds and open your hearts only here in Kausaban, the 700 Club Bisaya. I was once upon a time having everything. And now I just don't know why everything got lost. Ang dating magarang pamumuhay ng pamilya ni Janet ay unti-unting nawala. Higit na naapektuhan dito ay ang kanyang bunsong anak. When my youngest was going to college, we can't even afford to send her to college. So I told my mom, I can't afford to send her to school. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Sometimes God takes away the things that are unnecessary in our lives for us to realize that the most important things in our lives is God Himself, Jesus. Mauna siyang pinaka-importante nga relasyon na dapat na naadina nato. And so I want to encourage all our viewers out there that if you have Christ, you have everything. Now, I'm sure daghantag mga graduates na nangandoy na makakuha og nindot og high-paying nga trabaho. Pareha kang Nurse Janet. Apan karong higayuna,
Atong sundon ang ginganlan nga sa Chico, usa ka fresh graduate from Letran. Let's see if she is any close to finding a good job and a better life. I was once upon a time having everything, and now I just don't know why everything got lost. Nang magkasakit sa puso ang asawa ni Janet, ang dating payapa at magarang pamilya niya ay nalugmok sa matinding kahirapan. Dito nagsimula ang patong-patong na problema sa kanyang pamilya. Taong 2004 nang magpunta si Janet sa Amerika. Doon ay nagtrabaho siya bilang caregiver at kalaunan ay nakilala ang Panginoon habang nananatili sa Amerika. The place where God brought me gave me the time to really search for Him. God gave me that moment to really search for Him because there was already emptiness and there was I didn't know what I wanted. In my opinion, I already had everything. But why? Why did I feel emptiness? Why did I feel empty? Like I was searching for something. I never searched for Him. I didn't know that He was the one missing in my life. I kept searching and searching and searching what was missing. Like the transformation of my life started then when I work as a caregiver. Hanggang sa makabalik sa Pilipinas, tangan ni Janet sa kanyang puso ang pagkauhaw sa Panginoon. Dito dumating ang isang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Before I went to the States, I had a good life here in the Philippines. Like, we had a very good life. God really worked in my life that He took away the luxuries. He took away my means of having any luxury. He took away a lot of things that from my good life, naghirap ako. Ang dating magarang pamumuhay ng pamilya ni Janet ay unti-unting nawala. Higit na naapektuhan dito ay ang kanyang bunsong anak. When my youngest was going to college, we can't even afford to send her to college. So I told my mom, Mom, I can't afford to send her to school. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na problema ni Janet, may naghihintay na pagpapala sa kanya at dito niya nasumpungan ang isang mahalagang aral sa kanyang buhay. But through prayer and with God in my life, I was sustained and there were no regrets. And after graduation, we received an invitation for my daughter to try out sa UP. And by God's grace, she got through as a scholar. Buong pusong isinuko ni Janet sa Panginoon ang mga pinagdaanan niya. Batid niya na tanging si Jesus lang ang makapagbibigay kasagutan at kapayapaan sa kanyang buhay. I really couldn't thank God enough. And only then did I realize the presence, His presence in my life, in our life as a family, since the time that we had Him as our Lord and Savior. Bagamat hindi na nanumbalik ang dating marangyang pamumuhay ni Janet at ng kanyang pamilya, hindi na iyon naging mahalaga sa kanya. Higit na mahalaga ngayon ang relasyon niya sa Panginoon at ito ang tanging kayamanang hangad niya habang buhay. God taught me to be content. He taught me to be content and to be happy of what I have, to just leave it everything to Him. And I have surrendered everything to Him. I don't regret having, like I'm telling, before I had everything. Before I met Him, I had everything. And when I met Him, I only have Him. I don't have anything anymore. And it's all worth it. It's all worth it because the way that He sustains us every day, it's amazing. It's beautiful having Him. Tapos, unsa una ko ning kitabuan niya ang akong anak giro state hantod nga. When he was finally pronounced na wala na siya, patay na siya, kuan ka na siyang hapit ko, mura ko nanguro gani ka nga mura ka. Tinuod bagud ni, parang inaanak ka gani. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na!
pleased to introduce a fellow mother whose life story will inspire all of us at the end of this interview. A native of Camotes, a former cruise ship stewardess, and a survivor, having lost her beloved twins to 2 separate deadly diseases. Mga higala, a big warm kausaban welcome to Miss Melva Likayan. Hi Melva, I know nga ligon kayo ka emotionally and spiritually, no? Ingon ani na gyud ka sa una pa or doon na ba'y mga experiences nga nakapaligon nimo? Siguro nga inani na gid siguro na siguro ko mga sa akong mga past, akong pagkabata nga mga factors na nakatabang sa pagligon sa akong personalidad kay I grew up in a poor family. Ang father ko walay kana siyang stable na trabaho, isa kong trabaho, usahay hinumdong ko sa una sa gagmay pa mi, usahay mangisda siya, usahay maging farmer, usahay habal-habal nga driver. So we live by faith on a daily basis of sa among mga needs namo. So by faith gyud bisan sa among pagkaon, sa among health, hinumdong ko sa una sa gamay pa ko nga kung naagani mi panahon nga hilantan mi kami mga magsong kaming tulo, dili mi dadun sa hospital or ipada sa doktor kay ampuan rami sa among mama nya kanang tapos-tapusan rami kay baw kanang mga herbal nga dokdok ko ni mama usahay tapos ipanglahid sa among lawas. Pasway ko na partner magod sa gagmay pa mi nagtubo mas bukid no, so na mga tuba-tuba panghalo ipang sunugon siya inito na ipilit sa likod, that would be enough, no? Tapos usahay mag-ilaga na niya mga dahon-dahon tapos ipainom namo. So pito-pitong anak. Ang ako yung background yun, nagdako yung we really live by faith. Kasi mahirap yun ang among sitwasyon. Bisan sa akong pag-eskwela, by faith gihapon nga nakatungtong ko og kolehiyo, by faith gihapon nga naka-land kog job kay kini laging graduate kara sa eskwelahan nga dili ilado. So ang competition po diri sa Manila lisod po. So by faith gihapon para ko maka-apply trabaho. So mo siguro nakatabang na ako kay nidako ko sa kalisod ug puro ra pagsalig sa Ginoo ang akong gisaligan. Pero kay naabtan kay you're already successful, gikan ka sa cruise ship. Nindot pa jud kaayo ang imong trabaho pero didto ba nimo nakailang Ginoo sa imong kalisod? Nidako ko sa duha ka buok creed or faith, duha ka buok relihiyon. Ang akong mama lahig pagtuo, ang ako pud amahan lahig pagtuo. So nagdako mi nga duha ka buok among simbahan nga adtuan. Hangtod nga pag-college na ako, niabot na sa punto sa akong defining moment na nako ang college nga nakapangutan ako sa akong kaugalingon nga kanang do I really know God? Do my prayers really reach unto Him? Do I really serve Him? Do I really worship the one true God? Kay duha ka buok akong simbahan God. Bisig asa lang gud ko kung pulan ko sa usa, di ko ganahan sa usa ngadto ko sa usa. So niabot na sa akong punto sa akong kinabuhi nga nangutana na gyud ko nga asa man gyud ang tinuod. Hangtod nga naatoy program sa TV, I think 700 Clubs at siguro to nga nag-offer to siya og libro nga Power for Living. Yes. And then nag-request ko ana through a letter, request for a copy of that. I was sent with one copy. I read it alone sa kwarto ko sa akong tiya. Hangtod mga November of 1989, I prayed the acceptance prayer. Ako ra gid usa nga nagpray ko ato nga gidawat na ko ang Ginoo nga dili sa relihiyon maluwas ang usa ka tawo. Hantod nga mo na to nagsugo na to siya. Pag February 8, 1990 nilinog bitaw nagkusog sa Cebu. 1990 nilinog sa Cebu February 8. Diha na ko nagbasa na gug atog Bible. Nahinumdum dayon ko ana sa giingon sa Bible nga in the last days na ay mga linog-linog ni ko nga Ginoo in town. Maluwas baka kuan nun. Maluwas na siguro kay niingon sa Biblia nga basta dawaton si Kristo maluwas na gyud ka. Sa imong pagkaila Mel sa Ginoo ba nga did it make you stronger? Oo, mas nakuan ako it is easier for me to accept ng situation ng mga hard situation kay na may promise sa Ginoo nga kung kita mahimong born of God we can overcome the world. So mas
ni grabe ang akong confidence na karon gani anak na ko sa Dios, na anak ko'y birthright. Now, speaking about kanang bag-o nga strength, no, nga nakuha nimo from knowing God, mo istorya ta about your marriage. Kanang, have you ever dream of getting married one day? O kanang magkaanak ka? Oo, dream gid ako sa una kay ang una na kong trabaho nga gisudlan, teacher ko. So, hantod nga, nag-pray ko kay Lord kay abot ako 2024. So, yun ko nga, Ginoo, gusto na ko magkaroon ng boyfriend. Kana siyang lisod maning maestro makakuha ng boyfriend kay school raog kana siyang balay. Tapos, gusto na ko magkaroon ng boyfriend, gusto na ko nga maminyo ko, Lord. Ayaw, yung taong ko, himo ang dalagang ulay, Lord. So, naminyo yung naminyo and then you had twins. Oo, blissful feeling talaga. Parang, I feel like I received the most wonderful gift of womanhood. Na na-complete ang akong pagkababae nga nahimo kong mother nga, uy, duha ka buok nindot kay nga mga bata imsog kaayo gapo. So, atong nahibawaan sa imong story, Melvs, no, nga ang imong kalipay ba sa imong pagkabaton og twins, murag na-cut short siya na diagnose ang imong kinamanghuran. So, unsa may imong initial reaction na katong worst, happy, grabe na di ay ang iyahang sakit? Wa gyud ko magdahom ato nga serious na dai ito until na sa point of resuscitation na siya. Kay dito sa hospital na confine na mig 7 days. Dili man siya nagluya-luya. Himsog man kanang ang iyang countenance bang iyang hitsura, jolly gihapon siya, humorous gihapon siya. Dili man siya mailan nga nagluya-luya nang purag kanang tamlay gyud kay inawong gani. Dili man siya inana. So wa gyud ko maghunahon nga fatal na siya. So until na lang na nakahigda siya sa akong lap na last breath na niya ada ito tapos gipapahawan ako sa doktor gi-resuscitate na siya tapos nag-nosebleed na siya abrupt ang iyang pagbaba sa platelet diyan ako nakarealize nga uy di naman iti komedya uy nihilak na ko ni kusog na ko hilak nga Lord ayaw intong kuha nga akong anak. That was another defining moment sa imong another defining kinabuhi. moment. What was your response to God? Were you crying out to God? I cried out to God gyud kay wa na gyud ko duha ra ko akong option adto duha ra ko choices adto to worry or to trust God. Right. And I choose to trust God. Where else could I find the trust kundi kay Lord lang ko nga Lord look at me ako lang usa dinhi tapos ang akong bana to sa abroad tapos unsa una ko ning kitabuan ni ang akong anak gi-resuscitate hantud nga when he was finally pronounced na wala na siya patay na siya kuan kana siyang hapit ko mura kog nanguro gani ka nga mura ka tinuod ba gud ni parang inaana ka gani. The response of your husband pagkahibaw niya nga ni namatay imong anak nato man siya sa gawas atong panahon na. Di pa uso atong panahon na ang internet. So ang channel of communication atong panahon na ako motawag sa iyang opisina sa agency tapos ang agency motawag sa barko sa kapitan tapos ang kapitan mo imugsulti niya. So difficult jud kaayo ang channel of communication para maabot niya ang balita nga ang among anak nag-pass away. Pero prior to that, kay bawo na akong bana adto nga na-hospital siya kay gihilantan. Pero ang iyang pagtuo nga, laking lagnat ng siguro or kana siyang natural man sa bata laging hilantan, di ba? Wala siya magpalando nga the second news would be the death na of your child. Yeah, and then Melvs kanang twins man ni sila no, so ning develop gid sila og twins are very close to each other. So giunsa man nimo unsa may reaction sa iyang twin brother pagkahibaw niya nga namatay ang iyang igsoon? But before nimo na tubagon, mo pause ta for a short break. Yung sa mami, ang sakit ko. Tapos ako po sa gigapos ning kong anak, ning ko nga naa kay leukemia. Ang abi nimo idan kung unsayang tubag. Ay naku, mami, leukemia lang pala yan. Okay, God is with us. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa Kausaban The 700 Club Bisaya. Musunod na! Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala.
pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, halimbawa, pledge, receiver's name, halimbawa, 700 Club, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! You're still watching Kausaban ug uban pa gihapon nato ang usa ka inahan who's lost her 2 children to dengue and leukemia. And she is truly an inspiring and a very moving person for both me and Ivy. So let's welcome back Ms. Melva Likayan. Melva, welcome back. What about ang reaction ni Mimel, no? Katong twin brother, pagkahibaw niya? Kininindot kaay nga experience sa usa ka inahan nga ang imong anak magdako nga Kristiyano, no. Para nako isip usa ka inahan, murag lisod siguro istoryahon kay paggikan namo gunad mi sa balay padung hospital ang nahibaw-an na sa usa nga dad ang iyang kuya sa hospital kay nasakit. So mobalik gyud mag-expect yun ang kakambal niya nga mobalik. Kanon isagud kay lisod kay party na ako unsay akong isulti sa iyang kakambal iguling ako ra usa. So nagsige na kog pray nga Lord unsaon ako pagsulti kang Mimel. Pag-abot na ako sa pultahan sa balay ingon dayon pero ako na di gitawagan daan ang amo helper nga ayaw ingna, let me be the first to tell him. Naghilak among ang yaya niya pero ko nga ayaw gid ingna, ako lang kay nahanglan dirigi ka nako ang news para ako magpaliwanag sa kakambal niya. Pag-abot na ako sa pultahan, ingon na si Mimel, Mami, embrace din siya na ako. Asa man si Kuya? Inko nga, anak, halika mo, dali nga sa kwarto. Ako siya, gakos na ko siya, giapos na ko siya. Ako sang, asa lagi si Kuya? Ningko nga, abini mo si Kuya, tuan na siya sa langit. Alam mo, Ives, abini mo, Ives, ang iyang respond, Ives, wow! Galing ni Kuya ang ako mga anak, makasabot sila Bisaya pero they speak Tagalog. So his first response was, wow, ang galing ni Kuya. Tapos, pero ako yung umiyak, nahibi na gyugokan ko nga, nasa si Kuya, nasa langit na si Kuya. Ang reaction niya ay, wow, galing-galing ni Kuya. Mami, di ba Mami makikita na ni Kuya doon si Jesus, makikita na ni Kuya doon si Moses, di ba pangalan ni Kuya Moses? Tapos ako nang iyak. Pero siya, ganun siya ka-light mag-accept the situation. Nadawat dayon niya ba nga, na-rebuke ba ako ato na maudi nga niyo na Ginoo nga our faith should be like children. Yeah, childlike faith. Kasi yung anak ko, na-accept niya in that way, na very graceful, very kanindot sa iyang pag-accept. Samantalang ako, kakambal niya yun close sila yun. Sukad pa sa pagkataon to naging kaduwa niya, naging classmate niya, roommate niya, tanan yun nga butang mag-auban sa best friends ko sila. Tapos, ang reaction na niya, wow! Tapos niyon pag siya atong panahon na nun, hindi ko makalimot nga siya nga. Pero Mami, di ba musunod sa ta dito? Di ba susunod din naman tayo doon? Tapos yakap-yakap ako sa kanya. Sabi ko, yes anak, susunod din tayo sa kanya. Hindi siya umiyak. Lahi, good yung reaction. Na-rebuke ba yung ko ato? Kung kanindot sa iyang feeling nga, ganyang naka-pure. Samantalang ako, it's very painful. Ang iyang kakambal. Parang nainggit pa siya nga, ano kayang sinabi ni Moses doon sa kanya? Pareho sila ng pangalan, das big and das small Moses. Tapos tawa pa siya ng tawa, yung childlike yun kaayo kay Ivy. Alam mo yun. Ako pa niya nga magbinuang, no? Tapos ako, iyak na ako nag-iyak. Yun. I know it must be so difficult for you at first, Melvs, no, pagkawala ni Nikki. So, after adto nga ipanghitabo, nahimo ba kang more protective kang Mimel? So, tinuod na overprotective gyud ko niya in the way na di siya madapuan og lamok lagi kay lamok lagi ang cause ng death ng kanyang
nakakambal. Something also happened to your second child. Tell us about that situation. Si Mimel naman, malipayo na unta mi, Adrian. Kumbaga, naka-move on na unta mi, 2002, no? So, 2010, abot na po ang laing uno sa among kinabuhi. So, wag mi mag-expect nga mahitabo sa ugbalik na. Nag-start naman ko siya hilanat-hilanat na po. So, teenager na siya. Third year high school na siya. Tapos, nadaan ako sa hospital. Nagtuon ako nga hilanat-hilanat. Tapos yun na, na-diagnose na siya na leukemia na April of 2010. So, lisod kaayo na ako pag sulti niya atong hitabo nung na-diagnose na siya at habang discussion sa doktor na about his case, sa procedure, the treatments, and how long it will take. Pagbalik na ako sa kwarto, ay excited na siya. Isa, Mami, anong sakit ko? So, siyempre, teenager yan. The prime of life na yung teenage, di ba? Ikaw, Adrian, dumaan ka sa pagiging teenager, third year high school. Happy-happy, nandyan yung mga bibo, yung mga brakada niya sa church, brakada niya sa school. Pero, I have to tell him, kasi I promised to tell him the truth later. So, nag-expect na good siya og truth, di ka na ako when I come in. So, pagpasok ko, na yung sa, Mami, ang sakit ko. Tapos, ako po siya gigakos, the same thing that we did sa previous storm that we had. So ako na po siya gigakos na yung kong anak, yung kong na kay leukemia. Ang abi ni mo, Adrian, kung unsayang tubag, ay naku, Mami, leukemia lang pala yan. Okay, God is with us. Umiyak na naman ako kasi na-rebuke na naman ako kasi ganun siya ka strong ang iyang ganun faith. siya ka strong. Lig-on siya. Nakita atong So atong time ngayon na na-rebuke na po ko nga, Lord, thank you so much. So, tapos yakap-yakap po siya. Tapos sabi niya, Mami, liit-liit na bagay, leukemia lang yan eh. Tapos siya yung nag-ano-ano sa kanya. Parang baliktad ba, di ba? Kung tingnan mo sa natural setting, dapat ako yung maghimas-himas sa kanya, mag-encourage sa kanya. Dili, ako ang, Mami, lola yan. The Lord is with us. Leukemia lang yan eh. Napakalit lang yan. Kaya yan, Mami. Oo. Nagpa-joke-joke pa siya na strong daw siya. So, inana lang kaya na-bless ako nga, nidagko sila nga Kabang kami ni Ivy, we're also parents. Of course, wala pa mi naka-experience o gingana nga kasakit ba, but how did you overcome the pain? Giunsa man na nimo, like, how did the Lord pick you up in that time of your life? Usa sa mga bersikulo sa Bible nga atong higayonan ni nahimong buhi sa ang dating ba niya sa akong kinabuhi kanang kuan gyud kay sa ngatan alive gyud kay sa ngatan ang Mark nasa Mark 4 nga ning ko nga Lord look at us, don't you care, we are drowning. Parang gidala ko niya sa setting ba nga andun sa barko tapos ang tubag ni Lord na ako nga kanang is my presence not good enough? Kaya sabi, be still and know that I am God. Alam mo, Adrian, nung narinig ko yun kay Lord, nung nagrema na ako ang iyahang word, tamimi na ako. Kana bang, wala kayo masulti, complete na yung answer na, kung is my presence not good enough? Kung ikaw sultihan ka, Diyos as in, nagbuhat sa langit o sa yuta, mismo niingon nimo nga, be still and know that I am God. Tamimi, gyud ka, di ba? Mo gini naghatag na og kalig-on sa tanan nga. Sige Lord, you are in charge. You are my God. Sa una nga, survival nga ako to the fittest, sa gamay pa ko, karon pa ka nga anak na ko nimo. Bahala ka Lord, dili mi dato. Wala ko ika-afford ani nga sakit kay pag ingong gani cancer gani mahal kay ng treatment ana. So ingon ka Lord, be still ko, bahala ka, ikaw nag-ingon. So mao gini nakahatag na og kalig-on. Why did you not get angry at God? Why is your response different? Kay ba ko kung kinsa ko.
og kahibaw ko kung kinsa ang Dios nga akong gidawat sa akong kinabuhi. Kahibaw ko kung unsa ra ko niya. Kumbaga kagamay ra gyud na ako nga nabitaw sa Bible nga parang clay lang ta og siya ang potter. Wala koy power para mag-question. Usahay magtanaw ko kanang Zoom bitaw, kanang gamay nga ant. Di ba gamay mo nakasanan? Naran nako ang power kung tiruson na nako or ako nang hayaan nga maglakaw-lakaw diha. Kay ako may dako nga nilalang. Inana pud akong pagtanaw sa akong kaugalingon nga mura na kog Zoom nga gamay. Naran ni akong tirison dili. Basta I trust in His love. I believe that my God is wise. I believe that my God is loving. I believe that He cannot be mistaken. Yes. And one thing that helps me overcome and cope with the situation is a thankful heart. That's right. Because at least I experienced motherhood. Napaka-blessed ko nga na-experience na ako ang magkaroon ng kambal na ang uban na ay mga anak daghang kaisa nga tanan pero gilisdan sila pagpadako sa ilang anak pero ako bisag duha ka buok nakapadako ko og duha nga nakaila sa Ginoo. Diba? And nakahatag og glory sa Ginoo para mahibaw-an sa mga tao nga ang Dios nato buhi. Ang Dios nato wala tapasag di sa Ginoo bisan kung tutuusin kaila ka sa Ginoo og wa ka kaila sa Ginoo. Ang problema maabot gihapon. We're all gonna die. So, magkaroon ka na ng relasyon sa Ginoo para mas dindot. Pareho raman sitwasyon na kung naa kay Ginoo og wa namang gihapon kay problema. Pero ang nindot ra kung naa ka sa Ginoo, overcomer gyud ka. Leukemia is really a difficult disease to go through. When did Mimel really go to be with the Lord? Kano sa man na siya naitabo? December 18, 2011. 2011. Yes. So nakaingon ko sa Ginoo nga, salamat Lord kay katud ay mga panghitabo imong gigamit para ikaw mahatagan og glory sa akong kinabuhi. Salamat Lord kay nagamit ko nimo kay kung walay inana nga mahitabo dili ta maka-minister pud sa uban nga mga niagi pud og inana nga sitwasyon. So nagpasalamat ko sa Ginoo. So once again, Melbs, kami ni Adrian, no, your parents, dili mi ka-relate sa klase nga pain nga imong gi-go through adto nga time, no. But we have televiewers right now nga ning go through sa imong same situation and we want you to pray for them. So please, can you do that? Para sa sasabihin mo na po sa kasulti sa kanila na para sa uban nga mga nagatubang karon og mga problema nga sama sa akong naagian, ayaw mo kabala kayang Ginoo nato gugma. Kung niabot man na sa inyong kinabuhi, rest assured nga dili gyud mo pasagdan sa atong Ginoo og naay purpose ang atong Ginoo. Magampo ta. Among langit nung Amahan, salamat sa ining orasa Lord nga imong gihatag kanamo para makapag-minister Lord God sa among mga kaigsuonan o mga televiewers Lord nga nagatubang karon og mga problema Lord labi na gayud sa kanilang mga anak Lord. Among giampo Lord God nga ikaw Lord God ay mahimong kusog nila Lord God that you will be their strength Lord God, that you will be their God Lord God in their lives, most especially Lord God that they will accept you as their personal Lord and Savior. Lord, let them accept you Lord, give them the grace Lord God to persevere the situation Lord God. I pray Lord God that you will talk to them Lord God, give them the peace Lord God that you have given me Lord God during the times that I was in the storm Lord God. Lord, I pray for them Lord God, give them the courage Lord God to persevere Lord God. Lord, we pray Lord God that you will bless this station, that you will bless this program Lord God, so that this will minister to a lot of people Lord God. Be glorified Lord God in the situations that these people are facing right now. Use them for your glory so that one day they will also testify your goodness and your love to them Lord God. Thank you Lord, in Jesus' name, amen. In behalf of the entire Kausaban team, we would like to give our eternal thanks to Ms. Melva for being an example of strength,
grace, and fortitude. May God bless your family with an exciting and bigger future. Up next is another story of a mother. Pero para kang Maria Lagman, dili lang daw mga anak ang iyang pinaglaban, kung dili ang tibuok nasod. Let's witness her journey. Sigaw ng bayan! Makibaka! Huwag matakot! Imperialismo! Ibagsak! At sigaw ng bawat Pilipini, kalayaan mo! Ang lugar na to ay may kasaysayan sa akin. Dahil dito, binaril ang aking asawa na si Popoy Lagman noong February 6, 2001. At exactly sa lugar na to, siya binaril habang siya ay papunta dito sa Bahay Alumni. Siya si Maria Lourdes Veronica Hobson Lagman, o mas kilala bilang Kababi. Asawa siya ni Filimon Kapopoy Lagman, dating Communist Party of the Philippines o CPP Metro Manila leader. Pangwalo si Bobby sa isang dosenang magkakapatid, galing sa angkan ng mga negosyante. Bata pa lang ay namulat na siya sa mainit na galaw ng politika. Yung brother ko, si Edgar Hobson, was the president of the Ateneo Student Council. Siya rin ang naging presidente ng lahat ng council sa buong Pilipinas. Naging head nga ng mga estudyante, nag-confront kay President Marcos, kung pwede siya to write in paper na hindi na siya mag-run again. And yung sinagot nga siya ni President Marcos na, who are you to tell me that you're only a son of a grocer? Alam nyo, mahirap na talaga ang buhay ngayon. Dapat hindi na natin iboto si Presidente Marcos. Dahil sa pangyayaring iyon, naging masigasig na aktivista si Edgar, bagay na nasaksihan sa paglaki ni Bobby. Sobra yung pang-aapi, sobra yung pang-aabuso, sobra yung pagsasamantala, na parang I just cannot close my eyes with the realities, lalo na nung martial law. Di nagtagal, hinanap na ako ng military, yung aking pictures na sa military camps na. Kaya I had to leave UP, tapos yun na ako namundok. Parang I think I didn't have any choice. Either I be killed o mamundok ako. Sa pagsanib ni Bobby sa kilusan, kasabay din niyang niyakap ang kakaibang paniniwala. Ang pamilya was secondary. No, revolution was first. Umabot sa puntong ang aking pagtingin, kathang isip lang ang Diyos. Hindi siya totoong nag-exist. Napagbalingan ng kanyang galit ang militar. Ang tawag namin sa military noon, demonyo. Wala silang karapatang mabuhay kahit isang minuto. Lalong sumilakbo ang galit nito nang mapaslang ang kanyang kapatid na si Edgar Hobson na nooy pinuno na ng CPP sa Mindanao. Bakit umiiyak ka? Bukod sa militar, malaking galit din ang kimkim niya sa gobyerno na umano'y tuta ng kano. Gayon din sa mga politikong yumayaman sa pangungurakot at mga hasyenderos na umano'y nang aalipin ng mga magsasaka. Para sa kanya, solusyon sa problemang iyon ay himagsikan. Cancer na ang problema sa Pilipinas. Kaya walang ibang solusyon kundi very drastic, and that is armed revolution. Upang isulong ang inaakalang reforma, nagtayo ng sariling lipunan sa bundok. Mabuhay ang kilusan! Mabuhay! Ang gobyerno kami. So dahil kami ang gobyerno, sa amin dapat magbayad yung mga business doon and even the landed. So, we implemented taxes. I felt that I was doing a mission of liberating the nation. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Kababi, nagkatagpo ang kanilang landas ni Kapopoy na nooy pinuno ng CPP sa buong Metro Manila. Di naglaon ay nauwi iyon sa pag-iibigan at kasalan na nagbunga ng isang anak. Subalit ang 16 na taon nilang pagsasama ay nauwi sa hiwalayan. Iyon din ang nagbunsod kay Kababi upang tuluyang tumiwalag sa kilusan. Sa tilay talo ng buhay ni Kababi, nagsimula ang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan. Bigla kong hinamon ng Diyos. Kung totoong Diyos ka talaga, surrender na ako. Pagod na ako. Take over my life. At nung gabing yon, sinabi ko yon,
parang the peace of God enveloped me. And I could not describe what happened. Talagang pinatulan ng Diyos para patunayan na totoo siya. Biglang binigyan niya ako ng trabaho na I was earning $2,000 a month. Nung nasa Kilusan kasi ako, no, leaders na kami ng Kilusan, pero ang aming pera noon, no, ang aming parang sweldo was like 2,000 pesos a month. Ako'y nasa Geneva, in Switzerland, no, being an advisor to an NGO and to the government on sa International Labour Organization Maternity Protection Convention. Kasama sa kanyang trabaho ang mapadpad sa iba't ibang sulok ng daigdig ng libre. Kaya sabi ko, may Diyos nga yata talaga. No? Bakit grabe to? At hinahanap ko noon ng Diyos. Sabi ko, sino ka ba itong Diyos na nagpapala sa akin? 2 taon ang nakaraan nang makauwi na siya sa Pilipinas. Pumutok ang balitang pinatay si Kapopoy. Nalaman ko na siya ay talagang binawian na ng buhay. I was so devastated na mawawalan, no, ng ama ang aking anak. Sa madilim na larawang iyon, tila'y liwanag ang kanyang kapatid na naghikayat sa kanya upang dumalo sa simbahan. Ako na-realize na napakasama ko na yung ating dakilang ama ay tinakwil ko. Doon nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Bobby. Kasama na ang Diyos. Nakita ko, no, sa mga nangyari sa aking buhay, unimaginable, no, yung ginawa sa akin ng Diyos. Kahit ang tapang-tapang ko, no, parang hindi ko pala may ililigtas ang sarili ko. Ang Diyos pa rin ang liligtas sa akin. Ang gobyerno kami. So, dahil kami ang gobyerno, sa amin dapat magbayad yung mga business doon and even the landed. We implemented taxes. I felt that I was doing a mission of liberating the nation. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. O daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700 toll free. We're here 24/7. Kalayaan. Yan ang sigaw ni Bobby Hobson Lagman laban sa rehimeng Marcos. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa pang-aapi, at kalayaan sa karapatang pantao. Ngunit dahas ang naging tugon niya upang ibandila ang kasarinlan. Makaraan ng mahigit 2 dekada, hindi pa rin tapos ang pakikibaka ni Bobby. Ngunit ang kaibahan. This time, not with the weapons of, siguro, of violence, pero with the weapons of prayer, with the weapons of love, with the weapons na we will not stand evil. Kasabay sa pagbabagong ito ay ang pagtalikod niya sa pangalang Bobby. At ngayon gamit na ang tunay na pangalang Maria Hobson Lagman. Patuloy pa rin siya sa pagsulong ng mga programang Sagot sa Kalayaan. Naging bahagi siya sa palabas na Birthing Lupang Hinirang, isang espesyal na programang naglalayong ipamalas ang kasaysayan ng Pilipinas sa layunin at pananaw ng Diyos. If we do not love our country, how can we fulfill His purpose for our country? Malaki rin ang papel ni Maria sa Bangon Pilipinas bilang multi-sectoral coordinator. Kasama siya sa mga nagtatag ng Operation Compassion, isang NGO na tumutulong sa mga taong nasa gitna ng kakapusan. Relief goods, counseling at livelihood ay ilan lamang sa kanilang isinasagawa. Ang challenge sa akin ng God is to build a template, rebuild a community His way. Sa kasalukuyan, executive assistant siya ng bagong halal na mayor ng Tacloban na si Alfred Romualdez. Sabi nga namin, magsama-sama tayo. The government, the left, and the military coming together and helping the poor, raising up their lives and proving to the nation that we can do it. Kabalikat din si Maria ni board member Nonong Marcos ng Lawag, Ilocos Norte sa pagsulong ng kaunlaran. Hobson Lagman
ang Romualdez at ang Marcos, pinagsasama na naman ng Panginoon in building this nation. At alam ko hindi ito aksidente. God is making a political statement. Dating kalaban, ngayon ay kaakibat ni Maria ang mga Romualdez at Marcos para sa gawain ng Panginoon. We can never change the nation without God. Gikan sa pagka-rebelde niya partner, no? Tanawa unsay nabuhat sa Ginoo siyang kinabuhi, and right now she is starting a revolution of people serving the government through the grace of God. That's true, partner. Unya atong makita no kung unsa ka sukwahi ang iyang pamaagi compared to the ways of God. No, ang iyang pamaagi to acquire peace and freedom is through violence. No, but I read somewhere, partner, na kanang there can never be peace if we don't have the Prince of Peace in our heart. That's right. And that is Jesus himself. That's so right. I agree with what she said. Now, we really cannot change the nation. Our nation will not be peaceful if we do not receive the Lord Jesus, the Prince of Peace, into our own lives. That's right. And maybe ang atong mga televiewers partner, they may not be able to relate directly with Maria being a rebel, but we have been a rebel once in our lives. We've been a rebel against our parents. We've been a rebel against our bosses, no, watamalipay. But God wants to make you surrender so He can give you a different kind of freedom that you've never experienced in your life before. That's right. So we would like to take this opportunity, partner, to lead people into a prayer that will jumpstart the freedom that they have been longing for in their lives. No, daghan kay tag mga televiewers nga muraog they wanted to change. Kadungog makaanang kanta, partner, no, nga gusto kong bumait pero hindi ko magawa. I read somewhere in the Bible na sometimes even if kita gusto gyud ta mag-usab, but somehow there are the devil, our enemy, has murag gipriso kuno ta so that we continue to do His will. But when we surrender our lives to God, we are set free now to do the will of God. That's right. So would you like to lead a partner in praying for our television? Mao na mga higala dito magpadaog. Let's continue to believe that God can change our lives. Father, in the name of Jesus, I come to you and I pray, Father, na imong hinlui, Lord God, ang akong kasing-kasing, Lord, that you would forgive me of all my sins, and that, Lord, you would arrest me to be someone called in your image and in your likeness, Lord God. Father, I put myself right now in the center of your reign. I surrender my life to you, and I thank you, Lord God, that in Christ there is freedom because I am a new creation. Lord, forgive me for all that I've done wrong. Let there be change in my life starting today. And I give you, Lord God, all the days of my life. In Jesus' name, amen. Amen. If you prayed with us, just type oo, space kausaban, ug palihog isend sa mga numbers nga naka-flash karon sa inyong mga screen. Kung ganahan sa mumusturya sa atong mga counselors, they're available on standby for you. Pinaagi sa ato ang prayer center. The numbers are flashed on the screen, or pwede sa mumusuwat namo at www.facebook.com/kausaban or info@cbnasia.org. One more story to thank God for when we return. Si Mang Salustiano Baconggalio may diferensya sa paa at hindi na makapaglakad ng walang baston. Pagkatapos na maipanalangin, nakatakbo na siya at hindi na kinailangan ng baston. Nang masaksihan ang mga ito ni Jay Araneta, isang volunteer sa misyon, napaisip siya. May pag-asa nga kayang gumaling ang kapatid niyang Pipi at Bingi. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Inspired ba kayo sa featured stories namin ngayong gabi? Wish mo bang mapanood din sana ni kapatid, kapitbahay o kaopisina? Posible na yan sa aming newly designed website. Just tell your family and friends to go to cbnasia.org and the videos are right here on our homepage. Plus, we can also view past videos on the Media Center section. At dahil online ito, ang mga mahal mo sa buhay na nasa abroad ay makakapanood na rin anumang oras. Inspire others with real and amazing stories. It's all here on cbnasia.org.
Sa bawat medical mission ng Operation Blessing, laging handa ang mga kasamang doktor sa haharaping hamon ng kanilang panggagamot sa mga may sakit. Subalit, hindi nila napaghandaan ang mga kagulat-gulat na pangyayari nang magmisyon sila sa Antique. Operasyon lang ang sagot sa katarata ni Aling Rosita Berto. Pero matapos na ipanalangin ng counselor sa medical mission, luminaw na ang paningin niya. Si Mang Salustiano Bacungalio may diferensya sa paa at hindi na makapaglakad ng walang baston. Pagkatapos na maipanalangin, nakatakbo na siya at hindi na kinailangan ng baston. Nang masaksihan ang mga ito ni Jay Araneta, isang volunteer sa misyon, napaisip siya. May pag-asa nga kayang gumaling ang kapatid niyang Pipi at Bingi. Tanga ng pananalig na pinaigting ng kanyang mga nasaksihan, dinala ni Jay ang mga kababatang kapatid na si Daniel sa pinagdadausan ng misyon at umasa na pagkakalooban sila ng Diyos ng isang himala. Bagamat walang tinig na namumutawi sa labi ni Daniel at wala rin siyang tinig na naririnig, batid ng Diyos sa langit ang kanyang bawat hinaing, mabigkas man o hindi. Wala sang ibang Ginoo. Nang ipanalangin si Daniel ng mga counselors ng Operation Blessing, nabuksan ang kanyang pandinig at ang kanyang tinig. Hallelujah! Jesus! Oh, guwapo! Oh! Ako. Talagang na-miss po sa pangyarihan ng Panginoon kasi talaga po, hindi po talaga ganyan po, hindi po siya makakaano. Hindi niya po maririnig yan. Matapos na makarinig sa unang pagkakataon, tila isang musmo si Daniel nang magsimulang matutong magsalita sa edad niyang 17. I love you. Yung maririnig niya, kumbaga, hindi niya pa, kasi parang hindi niya pa alam, parang bago lang sa kanyang paninig yun. Kaya ipapractice hanggang sa matuto na siya, lubusan ng matuto. Talagang, yung faith ko, gagaling talaga yung kapatid ko. Tumawa ako at nabibless talaga ako dahil kumikilos talaga ang Panginoon sa amin dahil tinanggap namin siya na siya yung aming Panginoon, na siya talagang mag-ari sa buhay namin dito sa lugar na to. Partner, I'm sure the depth of gratitude ni Jay, most especially ni Daniel, kay dili gid siya ma-describe or ma-compare. Ingon pa nga sa Bible, he who has been forgiven much, loves much. In the same way, he who has been healed much, is much, much grateful or mapasalamaton. That's true, partner, no? But whether we receive mind-blowing miracles like Daniel's or having to wait long for our miracles, giingon sa Biblia nga ang tanan butang o kahimtang dapat magpasalamat gihapon ta. Which brings us to 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, which says, "In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus." And the Visayan translation goes, "Pagmasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Ginoo diha kang Kristo Jesus alang kaninyo." May we all be in an attitude of gratitude. And let every day be a Thanksgiving day. Here's what's in store for you next week. Bye! Bye, everybody! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban.